Magandang araw sa inyo mga boss. Dito may Twitter dito dalawa. Susubukan natin to lagyan ng mura lang itong mga Twitter na to. Susubukan natin lagyan ng ganito. Kasi nakikita ko ito linagay sa yung sa Twitter na nasa component na Twitter, yung may magnet na Twitter. Kaya subukan natin ilagay dito. Hindi ito magnet, hindi rin ito coil, parang lang yung nasa ilalim niya, circle. Yan, subukan natin to kung anong tunog nito. Kasi ito nasa 1.5 microfarads. Talagang magti-Twitter talaga ito Hindi ito pinapasukan ng bukal kasi napakaliit ng niya, capacitance. Karamihan sa ginagamit ng mga Twitter ngayon, ito yun Ito matagal na to sa akin. So positive talaga ilagay itong mga condenser na to, itong mga non-polarized na capacitor. So karamihan talaga nito 2.2 talaga ito. Yan, 2.2. Yan, 2.2 talaga yan. Yan, 2.2 microfarads. So ito 2.2 ito patungo dito sa positive, at saka ito 2.2 patungo naman siya sa positive. Yung ground niya, isa lang yung ground patungo sa amplifier. At ito 4.7 ito. Yan, 4.7 ang papasok sa positive niya. Tapos yung positive naman niya na 4.7, 2.2 patungo naman sa sa Twitter. Tsaka 2.2 din itong isa. Ito, puro positive. So matagal na sa akin to, ginagamit ko to, di nasisira kasi linagyan ko ng 2.2 Pag walang mga ganito, tapos direct nyo lang sa amplifier nyo, masisira talaga yan. Hindi aabot yan ng 1 oras, masusunog. So lagyan nyo na lang condenser or ito, yung non-polarized na capacitor. Pwede rin kayo maglagay ng mga ng mga ganito na capacitor. So papakita ko sa inyo kung paano ito ilalagay sa mga Twitter. Kasi pwede kayo magtimpla lalagyan nyo ba ng bukal yung Twitter nyo, tapos or Twitter lang ba, or may bukal parang horn Twitter. Basta pamili lang kayo ng mga capacitor dito, may mga sira kayo na board. Tingnan nyo na lang kung may maliliit ba. Ito malaki, ito 47. Tingnan nyo kung may mga maliliit na microfarads. Kasi pag malaki ang microfarads, papasukan talaga yan ng mga bukal, yung kumakanta. Yung maliit na microfarads katulad nito, ito 3.3, maliit lang na bukal ng papasok niyan. Kasi nakokontrol niya yung nakokontrol niya yung yung bukal na papasok. Hindi mapapasukan ng base, at saka yung mid range, talagang nag-iis lang siya, ganyan. So di bali na yung voltahe, kung maliit lang yung amplifier nyo, maliit na watts, okay lang itong 50 volts. Kasi hindi naman naabot ang 50 volts yung maliit na watts na amplifier. Hindi yan naabot ang 50 volts ng output niya. Output ng speaker niya hindi aabot ng 50 volts kapag maliit lang na amplifier, maliit lang na watts.
Pero pag malaki na watch, talagang 100 volts ka na lang. So ito, pwede ito eh, 3.3. Hindi natin mapapasukan ng base at saka bukal. At saka mid-range nag-iis ito. Pero yung ginagamit talaga 2.2 talaga para mabalance. So soldahin natin to. Yan. At pakinggan natin kung ano ang tunog nito. Napakaliit nito eh. 1.5. Hindi didikit ang soldering lead kasi ano, maitim ang wire. Yan, didikit talaga ito kasi kulay na kulay bronze yan. Dapat mas saturated ito eh. Soldahan pati ilalim. Yan. Yan. So yan. Pati mid-range rin, pwede rin yan lagyan para hindi yan masira. Madali lang yan masira yung mid-range kapag walang ano. Kasi papasukan talaga yan ng bukal, base eh. Yung mid-range. Yung mid-range kasi pang ano lang yan. Pang instrumental, pang ano lang yung mid-range eh. Pang instrumental lang yan. Pang bukal. Yung nagkakanta sa music, sa sounds. Yung bass, yun ang low. Yung nagbabaho talaga, yung nagbi-bass. Yung whopper. Ito lang yung nag-iis eh. Yan, ganyan. Sisipo talaga ito pag yung ginamitan ito ng ano. Yung may timpla na IC. Lalo na yung unang panahon, meron pang into 1.4 na IC. Gandang tunog yun sa ano, Twitter. Ngayon wala nang into 1.4 na IC. Kung may makikita man kayo na into 1.4 na IC, mahal na. 2,000 yata isa. Wala pang ano, bird. Yung sa mga ano pioneer. Pwede yun matimplahan. Yun lang ang IC na pwedeng matitimplahan. Yung into 1.4 na IC. Yun lang ang pwedeng matitimplahan. Yung mga IC ngayon, hindi mo yan pwedeng matitimplahan. Masusunog yan. Maghaham. So ito, kabit natin to sa negative. Dito. Kabit natin to sa negative sa Twitter. Yan. At ito namang sa kabila sa negative din. Parang nagparallel lang sila. Parallel lang yung nagawa natin. Negative to negative. Kasi pag siniris natin ito, pwede naman. Pero mahina na ang tunog. Lalo na kapag mahina yung volume sa amplifier nyo, mahina talaga tunog nito. Kaya paralelan tayo kasi may ano tayo capacitor. Yan. Yan, negative to negative. Ngayon, mag positive to positive naman tayo. Kakat ko muna eh. Ito na yun mga boss. So ito yun. So negative dito, itong blue. At saka nakakonect din sa negative dito. Yan, negative. Yung blue na wire, at saka negative din dito. Yung positive na black na wire, stripe na white.
positive din dito. So positive, positive, negative, negative. So parallel. So ito yung ito yung nakita ko sa nilagay sa Twitter ng component 1.5 microfarad. Kita ko ito sa component, tapos nasunog, tinanggal ko. Tapos yan yung Twitter, yung Twitter na nasa component kasi yun may magnet. Itong parang Motorola na Twitter na to, hindi ito magnet Hindi ito dome Twitter, hindi rin ito paiso, yung paiso coil yun Matanggal naman ito, tanggalin natin. Parang speaker ito Parang speaker na maliit. Parang Yan. Yan, kung tingnan natin sa ilalim, yan parang lang siya parang may sa ilalim, hindi naman coil ito Yan. Tara lang maliliit na So ayan ang nasa ilalim sa Twitter niya. Yan. Madali lang ito masira pag hindi nyo nilagyan talaga ng capacitor. So itong negative at itong positive, nakakabit ito sa amplifier. Yan. Yan sa Sakura na 77. So nakakabit yan dyan. So i-try natin patugtugin. So itong negative din siya dito. Direct siya, wala siyang pisa dyan. Direct sa speaker output ng amplifier. Speaker output ng amplifier. Direct lang, walang pisa. Ito positive, may pisa. So hindi tayo magkukunik dyan, dito tayo dadaan tayo sa sa pisa. So yan. Lagay natin dito sa sa may karton kasi para hindi mag-short. Yan, lagay natin dyan para walang short. Yan. Tingnan natin tunog volume natin. So ito yung tunog niya. Ito naka-bluetooth ito Kasi bluetooth na yung Sakura ko, linagyan ko ng bluetooth. Yan. Ngayon, pag gusto nyo magtimpla ng magtitimpla kayo nito, gusto nyo palitan ito, yan ang tunog niya. Yan ang tunog niya sa 1.5. Ngayon, papalitan natin ng malalaking microfarad dito. Yan, ito. So, testing natin tong 4,700. Papasukan talaga na ito ng ng base. Pag ganito natin, para masisira na yung Twitter. Yung kalapit lang. Yan, ito 47. So ito 47. Lagay natin. Yan, titimplahan natin to. Yan. Kung wala kayong ganito na na non-polarized na yan, pag wala kayong non-polarized at ito meron kayo, ito electrolytic to. Polarized talaga ito. Itong negative, dito nyo ikukunik yan sa positive ng output ng speaker. Yung sa speaker out sa amplifier, dito yan ikukunik. Yung negative. Yung negative na sign, yan sa gilid. Tapos, yung positive niya patungo sa Twitter.
Yan. So ibang iba. Yan, malakas siya nag-ano kasi malaki yung ano niya capacitance. Nasa 47. Yan. Yan, papasukan talaga niya ang bukal. Papasok na ang bukal niyan kasi 47 yan eh. 47 yan, 47 microfarads. Papasukan niya ng bukal. Ito 1.5. Is lang talaga ito kasi mahina lang capacitance. Hindi siya masusunog. Yan. Yan sa 1.5 yan. Subukan natin yung ano. Subukan natin ito. So alam nyo na, pag ano kayo ng Twitter, wala kayong non-polarized kasi ito. Kasi pwede nyo mabaliktad dito, patungo dito, at ito naman pwede nyo mabaliktad kasi non-polarized ito eh. So nga ito, hindi ito non-polarized, may ano talaga ito, polarity. So gawin nyo ito. Ito yung sa output na speaker, sa negative na ano, sa capacitor, tapos yung positive niya sa kabila patungo naman sa Twitter. Yan, malakas siya kasi ano eh. Papasukan talaga siya ng bukal. Tapos na ba yan? So ito, subukan natin tong 270 microfarad 160 volts. So negative, output speaker negative, tapos positive. Pwede nyo rin isi-series to eh. Yan. Isi-series nyo yan. Yan. Diyan. Saka dyan. Pwede kayo mag-series ng ano, maliliit. Ito. Katulad nito. Pwede nyo ito isi-series. Ito eh, nasa ano ito eh. 6.8 microfarads. So series natin. Kahit baliktad basta series okay lang kasi non-polarized itong dalawa. Lalo siyang mag-ano eh.
Testing natin yung resistor. Ito resistor. Hindi ko pa na anong tunog nito pag resistor at saka tweeter. Testing tayo iba. Ito 0.1 ohms. Hindi kaya iinit ito. Kasi itong mid-range, ito, testing tayo sa mid-range. Ito kasing mid-range, ano eh, nakakopy ko ito sa ano eh, Construya eh. Yan. Nakakopy ko yan sa Construya, yung ano sa Rakula. Mexican yata yung ano niyan. Mag-assemble din sila ng mga amplifier eh. So ito negative. Yan, negative dyan. Yan, at saka dito positive. Bakit na yan? And now for my next number. Bakit nagbabaho? Ah, nakakabit pala yung speaker. Tanggalin natin mid-range lang. So ito yung wire sa mid-range. Dito natin kabit. Nanay ko. Bakit bumaho? Bakit nagbi-base mid-range lang? Kasi nakakabit pala ito. Yun. Matagal na ako nag-testing ng amplifier. Nakakabit pala ang mid-range at tweeter. So ito. So ito yung mid-range niya. Ito nasa ano ito 10 microfarads itong katulad nito. Saan ba yun? Katulad nito. Ito 6.8 ito eh. Ito 10 ito eh. 10 microfarads. Tapos itong resistor 10 watts 10 ohms. Nagaya ko ito sa ano sa yung sa Mexican ata yan, yung anong Construya. Magaling kasi sila dyan eh, mag-ano, timpla-timpla ng ano para sa mid-range, para sa tweeter. Magaling sila dyan sa mga amplifier, power supply. Kaya nagaya ko ito 10 ohms ito, 10 ohms 10 watts. Itong resistor na ito 10 ohms 10 watts at saka 10 microfarads yung ano niya, non-polarized na capacitor. So 100 volts ito. So ito 10 ohms 10 watts itong white resistor. Ito 10 microfarads 10 UF. So nagaya ko ito sa Construya kasi magaling sila sa mga ano eh, mga mid-range, kung ano ang dapat gawin sa mga mid-range para magiging magso-surround at sa mga tweeter. Nagaya ko sa kanila ito eh. Kaya ito walang ano ito, kahit pampalakasan wala, hindi masusunog itong targa na mid-range. So walang sunog, matagal na ito sa akin. Ano pa ito? 2010 pa ito sa akin. Nung una hindi ko pa nalaman kung anong ang ilagay nito. Nasisiraan na ako nito ng 7. Mahal ito eh, nasa 280. Kaya bili lang ako tapos kabit sa amplifier. Hindi ko alam na mayroon palang ilalagay dito. Hindi pa kasi ako nag-aral noon ng technician. Kaya nasusunugan ako nito 7. Bili na ako nito ng bili kasi nasusunog. Ngayon nakikita ko yung Rakula, yung sa Construya. Dito sa positive lahat, walang sa negative, direct lang sa negative. Ito una yung resistor, tapos kabit naman ito yung
yung capacitor na non-polarized, tapos yung capacitor non-polarized patungo na naman sa positive ng karga. Yan. Yung negative diretso lang. Yung positive dadaan siya ng white resistor, tapos yung dulo ng white resistor sa capacitor, tapos sa dulo ng capacitor diyan patungo na yung positive. Diyan ang patungo. So matagal na to hindi nasusunog. Noong una bilhin ako ng bilhin, hindi ko alam malalagyan pala ito na para hindi masunog. Ngayon natuto na ako kaya ito pala yung ilalagay. Yung ganyan lang tunog niya. Yung sa loob hindi nagbabounce yan kasi napokontrol nito eh. Kasi pag walang ganito, walang mga piyesa, diretso lang speaker output, tapos dito speaker output, tapos diretso dito, masusunog talaga, magbabounce ito eh. Yan, magbabounce yung niyan, cone edge. Tapos sobrang lakas. Yan, susunog na yan pag nagbabounce. Ito hindi nagbabounce kahit anong volume eh. Kahit gagamitin nyo pa sa video key, sumigaw pa kayo, hindi ito masusunog kasi may na ito eh, may mga pisa. Kaya itong Twitter, yan, kaya itong Twitter lagyan din ito eh. Ngayon kung meron kayong ganito tapos 50 volts lang, okay lang yan basta yung amplifier nyo nasa 300 watts. Kasi yung nasa 300 watts yung niya, yung transformer niya, yung main transformer na patungo sa board, nasa lang yan eh, nasa mga 30 volts. So 30 volts. May 50 volts kayo nito, lagay nyo, huwag kayong matakot kasi yung 30 volts hindi yan naabot ng lalagpas ng 50 volts yung 30 volts na power supply ng amplifier. Limbawa may transformer na yung amplifier may transformer na 30 at saka may 50 volts kayo, hindi aabot yan, hindi lalagpas talaga yan ng ng 30 volts yung output speaker niyan. Nasa lang yan, nasa 25. Kaya malayo. Kaya para hindi talaga masusunog, baliliit man o malalaki na amplifier lalagay nyo, siguro ito nasa 100 talaga ito. Nasa 100 volts ang ganito. Yan. Hindi na ito masusunog kahit malpalakasan pa natin. Subukan natin tong matagal na sa akin hindi nasusunog. Ito. Yan. Matagal na ito sa akin eh. Excuse me, nasa na ito? Nasa yan dito, negative direct yan. Na 2012 pa sa akin to eh. Nabili ko. Wala akong palit-palit na Twitter kasi hindi na ako nasunugan ng Twitter. Kung gagayahin nyo ito, matagal na ito, 2012 pa ito eh. Hindi na sunog-sunog kasi nilagyan ko na ito eh. Dito patungo ito sa, ito yung speaker output.
sa amplifier. Patungo siya dito. Ngayon ang value nito, value niya 4.7. Yan, 4.7 yung microfarads. Yan, 4.7 microfarads. Tapos itong nakakonect sa kanya dalawa, ito yung ito yung 2.2 patungo sa positive dito na Twitter, 2.2 patungo sa positive dito sa Twitter. Tapos yung ground, iisa lang yung ground, walang nakalagay. So dito lang sa positive. Tagal na sa akin to. Yan, 2012 pa ito. Ngayon bumili ako ng bago ito. Mura lang ito, nasa 50 pesos ang isa. Kaya nakita ko yon 2.2, tapos nakita ko din ito sa sira na magnet ng Twitter na may magnet na nasa component. Tinanggal ko. Tapos kinabit ko dito. Okay naman siya kahit ito lang. Kasi 1.5 microfarads. So okay ito. Yan. Pwede nyo rin mag-series ng yan, magsi-series kayo. I-series nyo yan. So yun, negative. Testing lang natin yung positive at saka negative. Yan, okay naman kahit baliktad. Hindi masusunog kahit baliktad pa. Pero may tendency ata ito na okay naman. Ito negative. Parang may ibang pagbaliktad, may iba talaga yung papasukan ng bukal. Kayo na bahala kung anong tunog gusto nyo, may bukal ba or nagtitwitter lang siya. So okay na to. Pwede na ito gamitin. Pwede nyo rin lagyan ng resistor to. 5 watts, 5 ohms. Hanap lang kayo. Ganito mga 5 watts, 5 ohms. So 0.1 ohms, maliit lang yun. So ayan. Di katulad nito Ito sa Construya ito 10 microfarads, tapos 10 ohms, 10 watts. Itong white resistor 10 ohms, 10 watts at 10 microfarads. Yan. Ito yung speaker out ng amplifier. Speaker out ng amplifier. Patungo siya sa 10 ohms, 10 watts white resistor. Tapos yung white resistor patungo siya sa 10 microfarads. Tapos yung 10 microfarads patungo sa positive dito sa mid-range. Yung negative walang napisa. So matagal na sa akin to. Hindi na nasusunog. Hindi na ako nasusunugan ng mid-range kasi alam ko na kung anong lalagay talaga. Nako-control na Pag wala kasing ganito, walang mga piyesa na ilagay, walang magko-control ng ng easy speaker out. Susunugin talaga ito mga mid-range sa Twitter. Yan. Susunugin talaga ito. Bili ka ng bili. Kasi masusunog talaga ang mga ito pag hindi linagyan ng mga pang control ng easy speaker output. Kasi malakas talaga yung speaker output. May mga naman, may mga dividing network, pwede naman yun gamitin.
yung mga dividing network kaso mahal lang yun kasi may ano yan may mga may mga inductor yan may mga coil tapos may mga